everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel. So, ayan guys, nandito tayo sa labas ng ating greenhouse at ayan yung look nila dito. Ang ganda talaga guys ng mga white pot na hanging natin dyan, no? Ayan, tapos, ayan, kanina umulan. So, ano lang, parang dumaan lang yung ulan dito. Ayan. So, kanina ay sinok ko yung ating Medusa's head sa rainwater dahil ano na, kikita ko dami nang nagda-dry ng leaves niya. So, ini-spray-sprayhan ko lang kasi yun. So, tuyong-tuyo na siguro yung soil niya. So, nababasa lang kasi pag ini-spray ko yung sa top lang, hindi yung sa bottom part nila. Kaya, ganon. So, ginawa ko, sinok ko sila sa water. So, mamaya papakita ko sa inyo. And, ngayon, gusto ko lang ipakita muna sa inyo itong bulaklak ng ating ano dito, roses. So, ayan, ito ito yung dating roses na nabili natin at ayan. So, tagal na din to guys. Siguro, hindi ko na maalala kung kailan ko nabili. Pero, na-vlog ko na din to guys. Ayan, namumulaklak sila. Medyo lumiit lang yung mga bulaklak nila ngayon. Pero, American rose to guys. Yan, ayan ang ganda ng color. Yan, ito medyo wala yung ibang color niya. Yan, dyan lang banda. Tapos ito ang ganda Ayan, may mga ano sila. Ito red to guys, piti mini. Ayan. So kapag ganyan na yung ano niya, yung binulaklakan niya, tinatanggal ko na. Kasi nagkakaroon yan dyan ng mga bagong usbong. Yan. Ang ganda nito guys, maliit lang siya. Red na may white. Yan. Parang ganito siya, parang ganito. Red lang, tapos white ang combination niya. Ayan, red and white. So, ayan. Doon tayo sa loob. Yung ating mga Medusa's hair dito guys. So, ayan, napapansin ko kasi, ayan, marami na silang ganito. Kasi hindi ko talaga sila sinusok sa water. Ayan, napapansin ko kumukunti na yung mga leaves nila. Kasi nagsisidry na. Yan, tuyong-tuyo na kasi yung kanilang soil. So, kahit na kasi umulan, hindi naman sila mababasa kasi nasa, ano sila, loob sila ng greenhouse. Ayan, Ayan, eto, tingnan nyo guys, kumunti yung leaves niya dahil nga dry na. Ayan yung mga roots niya, lumalabas na. And ito yung, ano natin, nasa malaking pot. Ayan, ang ganda niya. Nawala na yung flower nila pero mayroon siyang mga pausbong dyan, Yung mga bilog-bilog na yan na color yellow. Ayan. Ang bango guys ng bulaklak nitong Medusa's hair na to. Yun lang kapag naaamoy mo palagi ay nakakasawa din. Parang sakit na din sa ilong yung amoy niya. Lalo na yung dagta niya guys, iba yung amoy talagang matapang. Tapos pag marami siyang lumabas na dagta, pag nasugatan natin siya, nagi-green siya. So ganun yung kulay ng dagta ng ating Medusa's hair. So ayan Ayan, eto malaki na din. Yan, tumutulo pa guys. Sinok ko sila sa rainwater. Yung naipon ko, kanina umulan kasi kanina. Ngayon uminit na naman. So, ganyan yung panahon dito guys. Ayan may mga dry leaves pa sila. So, babalik na yan guys sa ganda nila. Kasi, nasok natin sa rainwater. Yan mabigat na yung pot niya. Kanina sobrang gaan talaga ng pot. Yan. So, buti na lang naagapan ko, nakita ko agad na dami niyang yellow leaves. Ayan nagi-yellow leaves. Dahil nga, tuyong-tuyo na talaga yung mga soil mix nila. So, ayan. And dito naman guys ay yung aking mga Baron Bold. Ayan, kalbo na. Pinutol ko kasi sila guys. Pinugot ko kasi nung kinain sila ng uod. Ayan, nung kinain sila ng uod, may mga bagong natumubo sa kanya ng mga bagong baby. So, yung iba nag-continue, nagtubo lang ng panibagong leaves. And, napansin ko lumiit sila nung sila ng uod. Ayan kung makikita nyo guys, yan yung stem nila before. And then, nung kinain sila ng uod dito, yan, lumiit yung stem. So, ginawa ko, kinat ko na lang sila para if ever na, hindi sila sira, ayan, kung makasurvive man sila, ayan,
magkakaroon sila ng babies dito sa ano na to, sa stem na to. Ayan. So ito may baby po, hindi ko na kinuha muna. Ayan. So ang kinuha ko dyan guys na cuttings ay nandito, katabi nung ating, ayan, katabi nitong ating pinugot last day na macaron tsaka ni ano, sino ba to? Murasaki. Ayan. Ayan yung pinugutan ko sa kanya guys. So, ayan. Nabilad na sila dito ng morning. So, dito ko kasi inabante ko lang sila konti. So, sanay naman yan guys sa, ano, sa init. Pero mamaya ililipat ko siya dito banda. Kasi, ngayon morning pa naman. Siguro mga 10 pa lang. Ayan, 10 pa lang pasado. So, hayaan ko muna dyan. Ayan, para maka-receive sila ng sunlight. Ayan, ito yung pinugot ko sa ating Baron Bold guys. So, ayan o, diba lumiit siya. Pero, yung mga bukol-bukol niya ay talagang kumpleto sa leaves niya. Talagang buong buo o. Ayan, ito. Okay naman siya. Alam nyo guys, ito kasing si Baron Bold ay lapitin ng uod. Ayan, lapitin talaga to guys ng uod. Ayan, siya yung lagi kong nakikita na kinainan ng uod. Ayan, ang ganda kasi guys ni Baron Bold, yung ganyan niya, oh, napakaganda. So, ito, kapag na air dry na siya ng maayos, kapag dry na talaga yung kinata natin, same dito guys, ay itatanim ko na sila ulit. Siguro ito, itatabi ko lang ulit doon sa dati niyang pot, or itatanim ko sa separate pot, and this one, iniisip kong itabi na lang ulit dyan, pero wala na kasi ako guys soil mix, so kaya iniisip ko na itabi na lang siya, pero tingnan natin kung ano yung magagawa natin soon. Yan, ini-air dry ko lang ito. Yan yung mga nakuha natin na cuttings. Ito guys, yung flower stalk to ng ano, ng Prima Donna. Ay, Prima Donna ba yun? Parang, hindi, ni Hanakaida, variegated Hanakaida. Yan, flower stalk niya yan, oh. Nilagay ko dyan yung sa pinaka-top, tapos kinat ko yung stem nung, ano, yung flower stalk na, yung stem nun, kinuha ko yung mga dahon, and yung stem nun ay in-air dry ko din para itusok ko sa, ano, sa soil. Baka sakaling magkaroon din ng ayan, ito naman guys, ay gusto kong kunin itong ano niya. Yan, itong baby siguro to guys, hindi naman to siguro flower stalk. Ayan o. Yan, pinalaki-laki ko lang siya kasi, itatanim ko siya sa another pot, or itatabi ko lang din siya dyan sa mother niya. Ayan, kasi kailangan kong kunin to guys, kasi nasisira niya yung rosette ng ating ano, ng ating carunculated Echeveria frails ay ano guys, parang pumapangit siya dahil sa ano, dito napupunta ata yung energy niya yan sa baby niya, oh. So lumiliit yung ano niya. So, before guys, alam nyo ba, napakaliit lang to. Maliit lang to before nung nabili ko. And, tingnan nyo naman ngayon guys, ang binigay niya sa akin na katawan, no. Napakatangkad na niya. Ayan. So, naisip ko na i-cut siya. Kaso lang, natatakot naman ako na baka mamaya ay ma-stem rot. So, iniisip ko na, wag ko na lang muna siyang ika-cut. So, ito na lang na baby yung kukunin ko. So, itong baby ay i-air dry ko din. Kagaya nung ginawa ko dun sa isang ganito ko guys, in-air dry ko lang yung baby na nakuha ko. Mamaya papakita ko sa inyo. And ngayon, nagkakaroon na siya ng roots. Yan, nagkakaroon na siya ng roots. So ito, tatanggalin natin para gumanda ulit tong mother plant niya. Kasi siguro ay napupunta dito yung energy ng ano, mother plant niya sa baby niya. So gagawin natin ay ikakat ko to dito guys. So, yan, ikakat natin siya dito. Para, ayun, para ano, maging okay na to. So, dry naman itong ating, ano na to, hindi pa ako nagdidilig. So, mamaya, magdidilig ako ng gabi. Yan, gabi or mamayang hapon. Pag mga 5 to 6 yan, 5 to 6 p.m. yan, magdidilig ako. So, ito, i-air dry muna natin. Yan, ganda diba guys? Yan, dito muna natin siya, katabi ni Baron Bold. Yan, ganyan kasi guys, magmaliit, hindi ka siya di sa ganito lumulusot siya. So, ito yung kinuha ko kahapon na stock, flower stock to ni ano ni Prima Donna. Ayan, in-air dry ko lang siya and tiniran ko ng
dalawang leaves. Kasi itutusok ko to guys sa sa soil. Yan. Dito ko muna lang muna itusok guys. Yan. So, ayan. Hayaan na natin to. Ibalik na natin to sa niya. Sa lugar niya. Na sila dito. Nagda-dry na yung mga leaves nila dahil tuyong-tuyo na yung kanilang yung kanilang soil mix. So ayan naglalabasan na yung mga aerial roots. Ayan, ito naman anong nangyari sa kanya? Nagaganyan yung leaves niya. Si New Heights. Ayan, ito naman guys, pumangit talaga to si New Heights nung 'di ba before lagi kong napiplex sa inyo. Ang ganda nito, grabe. Pero kasi ngayon guys, tumangkad siya. Tingnan nyo naman guys yung binigay niyang katawan dito. Yan, napakatangkad na niya. Tapos, nawala yung caranculated niya nung nilagay ko sila dito banda sa loob. Tanggalin ko lang yung mga Yan, mga nadrayan to guys ng flower stalk na kinat ko. Kasi, alam nyo guys, sunod-sunod yung flower stalk nito, kaya pumapangit siya. Nung nagkaroon siya ng flower stalk, kahit na nakaka-receive siya ng strong sunlight, ay nawawala talaga yung kulubot niya. So, ginagawa ko sa flower stalk niya, ay kinakat ko talaga. Kasi, pumapangit siya eh. So, mayroon na naman ngang isa Ayan walang tigil yung flower stalk niya. Yung mga dinayan na yun yung mga tinanggal kong flower stalk. So, ayan pa. May kinatan pa ako dyan, So, ngayon, meron na naman siyang kulubot na lumalabas. Ayan. Sana ay gumanda to. Hopefully, gumanda siya soon. So, ito, dati ko tong ayan nabunot na. Yan, dati tong guys. Dati din tong tawag dyan. New Heights. Yan. Ito yung isa kong New Heights na stem rat. So, lumiit siya ng lumiit. Yan, na-stem rat siya, sinave ko siya, so, naapektuhan pa rin, nung kinat ko yung niya, naapektuhan pa rin yung rosette niya, so, ginawa ko, kinat ko ulit, so, in-air dry ko, and yun, nung na-air dry ko, pinatong ko dyan, ayan na, tumubo, buti, tumubo ulit, pero, simula naman ako sa maliit, so, ayan, meron dyang lumalabas ng mga babies, guys, so, tumutubo, so, sana ay maging, maganda ulit itong ating New Heights. Ayan. So, ayan ang init dito sa area nila. Kaso lang, pag may flower stalk talaga guys, at pag tumatangkad na yung ating succulents, tumatanda na sila, nag-iiba na din yung itsura nila. So, parang pumapangit na din. Parang tao lang din. So, kapag bata pa, ayan, bata-bata pa, ang ganda talaga ng mga ng mga leaves. Yan, labas ng leaves. So, kapag tumatanda na din siguro. Ayan, so, ito yung ating sino ba to? Si Heart Delight. Ayan, si Heart Delight natin. Matagal na yan sa akin, guys. Tapos ito, si si Harry Watson. Tinabi ko lang dyan dati. Tapos ito, okay naman to. Kaso tuyong-tuyo na talaga to, guys. So, mamaya kailangan ko nang magdilig dito. Ayan, Pero tingnan nyo, guys, yung kulubot niya. Yan, guys, napakasakit ng init. Ayan. Tapos ito guys, tingnan nyo sa sobrang init na nare-receive nila. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Pero, tingnan nyo naman, Pero, nagaganto talaga siya guys kapag nandito siya. Ang gagawin ko, kasi nang in-observe ko siya nung nandito siya, nagaganyan talaga yung leaves niya. Nag-start siya sa ganun. So, parang nasusobran siguro sa init. And, kapag nandun siya guys sa baba, doon sa nilagyan ko before, ay maganda yung leaves niya. Talagang lumaki at hindi siya na ganon, gumanda siya. So, ang gagawin ko, ibababa ko ito ulit guys. Yan, dito, ibabalik ko siya dito sa baba. So, hanapan ko siya dito ng area, siguro. Dito. Kasi pumapangit siya Pumapangit yung leaves niya. Ayan, dito ko muna siya guys. Usog ko lang itong ating variegated purple delight. Ayan, dyan ko muna siya. So, dito ko kasi siya guys before. Yan, dito sa area na to. Kaso lang, may mga laman. So, sipin natin. Lipat na lang natin. May mga laman kasi yung nandito. So, ito na lang siguro yung natin.
itaas natin itong ating madiba. Tapos, ilalagay ko siya dun sa taas. Dito ko muna siya ipatong, and ayan, ito dito natin ilalagay. Kasi guys, nung nandito siya, gumanda yung leaves niya. Nung binalik ko siya doon na ganun na siya, oh. Yan, 2 leaves na yung na ano, ito meron pang isa. So, dito naman ay meron siyang sunlight. Kaso, dito kasi guys, medyo mababa. Yun kasi, medyo maano sa, ano natin, UV plastic. So, talagang, syempre, yung init din ng ano, hindi niya siguro kaya. Kasi yung leaves nito ay malambot. Ayan, malambot ang leaves niya. Para siyang sisoro, ayan. Malambot yung leaves niya compare dun sa mga leaves na gano'n, medyo matigas. So, ito kasi, medyo malambot yung ating Echeveria tanus. Yan, ito, ilalagay ko muna dito. Hindi ko pa kasi binabalik yung kinata natin. So, nandito kasi yung nakalagay, si Murasaki, tapos si macaron. Diyan ko nakalagay sila. So, yan na muna yung ilalagay natin dito. So, ito mamaya isusok ko din to guys. Ayan o. Imagine guys, before. Pero siguro mga 1 year na to sa akin guys eh, no? Ito, di ko lang sure. Pero parang mga 1 year na to sa akin. Or magwa 1 year pa lang. Ito, kasi ito, nabili ko to ng 3 heads. So, nasabi ko na to sa inyo before. Pero, na-amaze lang ako guys. Kasi 3 heads ko to nabili and small lang sila. So, kung papakita ko sa inyo, ito yung baby nila. Ayan, medyo malaki lang sila ditong konti guys. Yan, ito lang, itong baby na to, medyo malaki lang sila dito ng konti. And, nabili ko sila ng dikit-dikit na, 3 heads. Yan, dikit-dikit sila, 3 heads. Tapos, ang ginawa ko, in-air dry ko siya, kinat ko siya. Pinag-separate ko siya sa 3 dahil nga yung, nito, yung leaves ito ay gano'n, no, yupi. So, ang ginawa ko ay, kinat ko. And, in-air dry ko and tinanim ko sa ganitong pot. Yan, sa ganitong pot ko siya guys, tinanim. Tapos, habang tumatagal siya sa akin guys, nung naging stable na siya, ayan na, lumaki na sila ng lumaki. Ito medyo naiwanan lang ito guys, kasi nilagay ko to dati sa initan and na sunburn ito. Yan. So, kailangan din kasi nito guys ng strong sunlight kasi siya, yung nawawala din yung kulubot niya kapag hindi sa mainit natin nilagay. So, tingnan nyo naman guys ngayon, no, napakalaki na nila. Nagkahabulan lang din sila guys. Ito mas malaki to. Sunod siya. So lumalaki na din siya guys. Ito yung nagkasakit before, ayan no. Pero ngayon okay na siya. And ito binigyan na tayo ng baby. Ayan. And tumangkad na din yung kanyang stem. Yan, kinuhanan ko kasi to guys ng mga leaves na pang propagate. So ayan yung ating baby ng ating Longissima drops. Ayan no. Kaso lang guys, medyo baliko talaga yung nito oh. Yung leaves. Kasi before, ganyan talaga yung leaves niya. Kasi syempre nakaganon. Yan. Pero okay lang. Ito nagaano yung dito niya. Kasi dry na. Ayan siya. Diba? Ang ganda. Tingnan nyo naman yun, no? Yan. Hindi ako magsasawang i-flex sa inyo ito, guys. Sana wag siyang maginarte. Ayan. So far guys, okay naman sila dito. Kailangan lang talaga nila ng dilig and update sa ating tingnan nyo guys, yung ating super bomb na dati ay nasira ako, 'di ba? Yung kinat ko to, yung top na lang to, yung sa baba niya ay namatay. So, eto nagsimula naman tayo sa 0. So, ayan, lumalaki na din ulit siya guys. And ang ganda din ng variegation niya. Yan, dry na din siya. Ito yung mga kinat ko, sino ba yan? Si Sinman na variegated. So, ang ginawa ko kasi teleated siya and napakatangkad. Ang ginawa ko ay kinat ko. And ito yung mga niya guys. Saan ba? Ito, tsaka ito. Yan, ito. To guys yung variegated to na isang buo. Tapos na sira to nung nilipat ko sa arrangement. Kasi parang nasobrahan ng ulan. So, ayan, nagkaroon siya ng maraming babies. Kasi nawala yung top niya. Karoon siya ng maraming babies and variegated yung lumabas. Ito naman, ganun, variegated siya. So, ganito siya guys. Puting-puti siya. Wala siyang green. Ito, wala yung green yan dati. So, yan, nagkaroon siya ulit ng mga babies. So, ito, stable na siya guys. So,
And nagkaroon na rin ng root. So ilang beses ko na to nadilig, pero kailangan na din niya ulit ng water and nagkakaroon na rin ng new baby. Ayan. So ito naman ay ayan, lumalaki na din. Ito propagation ko ng ubiforum mo. Ayan. O diba guys, ito naman si variegated Ras ay dehydrated na din. O ayan. Dehydrate na din siya guys. Pero ang ganda nito guys, oh. Para siyang lovely rose. Pero ang ID niya ay si variegated Ras. Yan. So that's all for today's video guys. Yung nag-ano lang ako sa inyo. Pinakita ko lang sa inyo yung ginawa ko last day. Yan, kasi marami tayong mga ginawang propagation, pero hindi ko na ipakita sa inyo yung aking chroma dahil napakatangkad na talaga nung kanilang mga stem. Ayan, no, kinat ko na siya. Ayan, kinat ko tapos pinatong ko lang dyan. Ayan, kahapon ko lang yan guys kinat kasama nung ating Baron Bold. Ito, hindi ko alam yung ID nito. Free lang to sa akin dati. Naging ganyan siya. Nakalbo. Tapos, ayan, nilagay ko dito. Hinayaan ko lang. Ayan, okay naman siya. So, kasi itong chroma na to ay tinanggalan ko ng mga top before. Yung iba, tinanggal ko. And, ayan guys. So, may tumutubo na baby. Yan yung mga unang kinatan ko. Ayan. And, naisipan ko na lang na ubusin ko na lang ikat. Yan, inuubos ko na lang talaga ikat para magkaroon siya ng babies dyan sa kanilang stem. Yan, lumang stem na yan. Kasi napakatangkad na nila guys eh. Yan. Ayan, okay naman sila. Ito yung kinat ko before, oh. And I forgot pala guys na ipakita sa inyo yung kinat ko na dati. Ito yung unang kinat ko na frills. Ayan, yung ating caranculated frills. So, ayan siya guys. Wala pa pala siyang roots. Kaso, may milibag. Ayan, nasa lupa lang kasi ito guys, nakapatong eh. Ay, mayroon na siya guys, roots. Ayan, Di ko lang alam kung makita nyo. Napakaliit pa kasi. Ayan, Ayan. Ayan, may roots na siya. So, kaso may milibag. Ayan, namatay. Nawala na yung milibag. Ayan, dito ko lang siya guys nilagay. Ayan, after ko i-air dry dyan lang. Kayaan na muna natin. May mga ants kasi dito guys na kulay itim. Walang ants dito na red, pero yung itim meron. Ayan kung makikita nyo yan. Ayan. Yan, palakad-lakad sila dyan. Kaya, dyan siguro nang gagaling yung ating, yung milibag na yan. Yan, tingnan nyo guys, napakaganda niya, Yan, may propagation na tayo ng ating caranculated Echeveria pills. So, ganun din to guys, parang flower stalk lang to. Gidanyan ko. Kaya yon pinalaki ko lang ng konti and ayan na siya. So, ito naman, ayan, yung kinatan ko to nung diba, yung pinakamahaba, ay pinakamatangkad ko. Kasi ito, medyo kulubot. So, ngayon guys, parang nagiging matigas na yung, niya, Kasi may roots na to eh. Meron na tong roots. Ayan siya. Wala pang baby na tumutubo. So, siguro, kapag tatanggalin ko yung ibang leaves niya dyan. Pag medyo okay na siya guys, tatanggalin ko yung ibang leaves para dun tumubo yung bagong baby. So, yun lang guys.